Nagising sila lain na masakit ang ulo at namamalat ang lalamunan sa suite na pagmamay-ari ni Gneves Dawson. Ramdam din niya ang pananakit ng katawan na parabang nabugbog iyon. Nang magtangkang bumangon sila lain ay nabigo siya dahil may kung anong kirot siyang naramdaman sa kanyang pagkababae. Na-realize din niyang hubad siya nang dumampi sa kanyang balat ang malamig na hangin mula sa air conditioning ng naturang silid. Binalot nila lain ang sarili sa comforter saka nagtalubong upang pawiin ang lamig na nararamdaman, subalit nang ipikit niya ang mga mata ay lumitaw sa kanyang isipan ang mainit na eksenang namagitan sa kanila ng kanyang asawa. Tuloy ay naramdaman niyang uminit ang kanyang pisngi dahil sa matinding kahihiyan. Bagaman ang lalaking nakaniig niya ay ang kanyang asawa, ngunit sa papel lamang iyon. Ikinasal silang hindi nila kilala ang isa't isa, at isang beses lang niya itong nakita noong kunin niya ang marriage certificate, 3 buwan matapos nilang ikasal. Sa kanyang puso, estranghero sila sa isa't isa kaya paanong hinayaan niya ang sariling magpatangay sa nakakalasong halik at yakap nito. Naputol ang paglalakbay ng kanyang diwa nang marinig nila lain na tumunog ang cellphone ng kanyang asawa, dahilan para umahon ang matinding kaba sa kanyang dibdib. Kasunod nito'y naramdaman niyang umangat ang comforter sa kanyang likuran. Sinikap nila lain na huwag gumawa ng anumang ingay dahil ayaw niyang mahalata ng lalaki na gising na siya. Samantala, masama ang mukha na bumalikwas ng bangon si Gneves nang magising dahil sa tunog ng kanyang cellphone. Naihilamos niya ang palad sa kanyang mukha dahil sa iritasyong nararamdaman. Sino naman kaya sa oras na iyon ang ungas na gumambala sa pagtulog niya? Pupungas-pungas na bumaba ng kama si Gneves at padaskol na naupo sa single sofa na naroon. Sinagot niya ang tawag at pinindot ang hand-free button nang makitang si Eros iyon. Putya! What do you want? Iritabling tanong niya saka kinuha ang kaha ng sigarilyo at nagsindi ng isa. Your voice sounds tired, bro. Magdamag ka na namang nakipag-sex sa babae, no, natatawang panunukso ni Eros. Dahil sa sinabi nito ay dumako ang mga mata ni Gneves sa king-size na kama kung saan nakahiga ang estrangherang babae na nakasex niya kagabi. Hindi niya ito kilalala at basta na lang itong pumasok sa kanyang kwarto, kaya dala ng kalasingan ay basta niya na lang itong hinala sa kama. Malinaw pa rin sa kanyang isipan ang balingkinitang baywang nito at malambot na katawan na animoy katawan ng dalagita, ngunit sigurado naman siyang hindi na ito menor de edad. Mistulan ding musika sa kanyang pandinig at daing at halinghing ng babae na para bang hinihikayat siyang mas wasakin pa ito. What do you need, Ashol? Pag-iiba niya ng usapan. Ayaw niyang mag-usisa pa ito ng tungkol sa babaeng kasama niya ng mga sandaling iyon. Narinig naman niyang tumawa si Eros sa kabilang linya. Hey! Kailan ka ba free para sa get-together ng barkada? It's been a while since we've had a drink with you. Sandaling nag-isip si Gneves habang humifit ng sigarilyo. Maluwag ang schedule niya sa linggong iyon kaya siguro ay pwede siyang lumabas kasama ang mga ungas niyang kaibigan. This week. Shoot, excited namang saad ni Eros pero maya-maya rin ay tumahimik ito na parabang may kung anong naisip. Ilis don't you bring your wife, bro? We haven't even seen her once. Ang balita ko, maganda siya at batang-bata pa. Sumama ang mukha ni Gneves nang marinig ang sinabi ni Eros. Wife, ha? Isip-isip niya. Hindi na kailangan. Our so-called marriage will end soon. Are you getting an annulment? Tanong pa nito. What if magalit si Lola Mathilde? Sa narinig ay nakuyom ni Gneves ang kamao. I gave her what she wanted. 1 year na kaming kasal ng babaeng iyon kaya this time, di na ako mapipigilan pa ni Lola Mathilde sa gusto kong gawin. Pumalatak ang kausap niya sa kabilang linya dahil sa kanyang sinabi. Ang aga-aga, nagmamaasim ka na naman. Gusto mong bigyan kita ng gastric meds, pagbibiro ni Eros habang natatawa. Mr. Erosmith, you seem to have a lot of time to spare. I'll give you something to do, sagot naman niya sa malamig na tono sabay hidit muli ng sigarilyo. He's not chain smoker. He only smokes when he has something on his mind. Hey! Hey! Just kidding. Alam mo nang busy ang hospital ngayon. Matapos patayin ang tawag ay nag-decide si Gneves na magpunta ng banyo at maligo, subalit nang mapadaan siya sa malaking kama ay umarko ang makakapal niyang kilay.
Natutukso siyang iangat ang comforter at alamin kung ano ba ang mayroon sa babaeng ito at ganoon na lang ang epekto nito sa kanya. Ngunit marahas na ipinilig ni Gnaves ang ulo dahil sa naisip at sa kailing-iling na ipinagpatuloy ang pagpunta sa banyo. Nang marinig ang paglagaslas ng tubig sa loob ng banyo ay mabilis na bumagon si Lalain. Tinakasan ng kulay ang kanyang mukha dahil sa narinig na sinabi ng asawa. Puno ng galit ang tinig nito habang pinag-uusapan siya, paano na lang kaya kapag natuklasan nitong siya ang nakasama nito sa buong magdamag. Natitiyak ni Lalain na gagawin ng kanyang asawa ang lahat para alisin siya sa landas nito. So before Knives saw her, she quickly picked up her clothes from the floor and put them on. She quietly headed for the door and left without a word. Nang makasakay ng taxi ay sakalang nawala ang kaba sa dibdib ni Lalain. 1 taon na ang nakalipas, nalaman niyang may stage 4 cervical cancer ang kanyang pinakamamahal na lola. Sa mga huling sandali ng buhay nito, hiniling nito sa kanya na maghanap siya ng mapapangasawa upang hindi siya maiwang nag-iisa. Dahil mahal na mahal ni Lalain ang kanyang lola, tinupad niya ang kahilingan nito. Habang pauwi siya galing sa hospital ay hindi sinasadyang nagkita sila roon ni Lola Mathilde. Ayon sa matanda ay schedule nito ng check-up para sa araw na iyon. Naikwento niya sa matanda ang tungkol sa kahilingan ng kanyang lola at dahil doon sinabi nitong ang apo na lamang daw nito ang pakasalan niya. Nais ni Lalain na matupad ang huling kahilingan ng kanyang pinakamamahal na lola. Kaya naman tinanggap niya ang alok ni Lola Mathilde. 1 taon na niyang kakilala ang matanda dahil miyembro rin ito ng women's organization kung saan pareho silang volunteer. Naging magkaibigan sila ni Lola Mathilde kahit na malayo ang agwat ng kanilang edad, kaya alam niyang mabuting tao ito. Ngunit ng araw na makuha ni Lalain ang kanilang marriage certificate 3 buwan makalipas siyang magpakasal, napag-alaman niyang ang apo na tinutukoy ni Lola Mathilde ay may-ari ng Dawson's Group of Companies, ang kumpanya kung saan nagpapatakbo ng iba't ibang luxury hotel sa Pilipinas. Lubos na ikinagulat ni Lalain ang mga nalaman subalit huli na para umatras pa siya dahil kasal na siya sa lalaki. Nabalitaan din niyang matapos makuha ni Knives Dawson ang marriage certificate ay nagpunta ito ng California at hindi na sila muling nagkita pa. Kalaunan, nalaman ni Lalain na malaki ang pagtutol ni Knives Dawson sa kanilang kasal at kaya lang ito pumayag na pakasalan siya ay dahil kay Lola Mathilde. Sinabi ng matanda na hindi nito ibibigay ang pamamahala ng kumpanya kung hindi siya nito pakakasalan. Wala namang nagawa si Knives kundi pumayag sa kagustuhan ng matanda. Ngunit kahit alam niyang ganoon ang naging sitwasyon, lubos pa rin siyang nagpapasalamat kay Knives at kay Lola Mathilde dahil bago na mayapa ang kanyang mahal na lola ay naibigay niya ang kahilingan nito. Nang malaman ni Lalain na bumalik na si Knives sa Pilipinas makalipas ang 1 taong panging-ibang bansa, ay dali-dali niyang pinuntahan ito. Sinamantala ni Lalain ang pagkakataon, tutal ay namayapa na ang kanyang lola at natupad na niya ang kahilingan nito ay sasabihin niyang magpa-file na siya ng annulment. Wala nang dahilan pa para ikulong niya ang sarili sa kasal na iyon, lalo pat alam niyang walang pagmamahal na namamagitan sa kanilang mag-asawa. Subalit nang magpunta si Lalain sa suite ni Knives Dawson, ay nagulat siya nang bigla siya nitong hilahin patungo sa kama. Sinubukan niyang magpumiglas ngunit dahil malakas ito ay wala siyang nagawa. Lango din ito sa alak kaya alam niyang wala ito sa wisyo ng gabing iyon. Hanggang sa nangyari na ang hindi niya inaasahan, kinuha nito ang kanyang pagkabirhen nang wala siyang kalaban-laban. Samantala, nang matapos maligo ay lumabas si Knives sa banyo na nakatapis lang ng tuwalya ang pang-ibabang bahagi. Napakaganda ng hubog ng katawan ni Knives na aakalain mong isa itong modelo. Ang malapad na balikat nito at six-pack abs ay napaka-perpekto na parabang ihinulma ito kay Apollo na sa isang Greek god. Matamis ang ngiti sa labi ni Knives nang lumapit sa kama at sumampa, ngunit kaagad ding napalitan iyon nang hindi maipaliwanag na inis nang makitang wala na roon ang babae. God damn it! Where did that bitch go? Inis niyang tanong sa isipan. Iiling-iling na umalis sa kama si Knives saka nagtungo sa malaking closet. Pasasaan ba't mahahanap at makikilala rin niya kung sino ang babaeng iyon. Siya si Knives Dawson at walang sinuman ang nakaliligtas sa kanya. Ilang sandali pa habang namimili siya ng isusuot sa araw na iyon at tumunog ang kanyang cellphone na nakapatong sa side table. Mabilis naman niyang dinampot iyon at sinagot nang makitang ang sekretary niya iyon na si Liam Miller. Yes,
Anya sa kamuling bumalik sa pagpili ng maisusuot sa malaking closet na puno ng mga mamahaling damit, sapatos at accessories. Sir Knives, I found out that the person behind last night's incident was ordered Gisai de Williams, said ng secretary niya. Mumisi si Knives dahil sa narinig. Hindi na bago sa kanya ang natuklasan. Since he's the most powerful and richest businessman in Luzon, he knows that his business competitors will do anything to destroy him. Before the end of the day, I want the Williams Company to be mine, puno ng otoridad na utos ni Knives sa secretary. Alright, Mr. Dawson. And find out who was the bitch who entered the room last night, dagdag pa niya habang pinagmamasdan ang kulay pulang mansa na naiwan sa bedsheet. You can't hide from me, woman. I will find out who you are, nakangising saad ni Knives sa isipan habang pinagmamasdan ang imahe sa malaking salamin. Sa kabilang linya naman at natigilan ang sekretary na si Liam. Napakahigpit ng security sa hotel at hindi basta makakapasok ang hindi otorisado sa SA room, kaya papaanong may nakalusot pa rin. Okay, Mr. Dawson. May ipag-uutos pa ba kayo? Call Lalain Aragon and file an annulment, walang emosyong utos pa ni Knives. Nang makababa ng taxi ay nag-decide so Lalain na dumaan muna sa botika para bumili ng contraceptives. Natatakot siyang kung kailan wala ng bisa ang kasal nila ni Knives Dawson ay saka pa siya mabubuntis. Isa pa'y 20 years old pa lang siya at kasalukuyang nasa 2 taon sa kolehiyo. Marami pa siyang pangarap sa buhay na gustong matupad ay ayaw niyang masira iyon dahil sa isang gabing pagkakamali. Nang makauwi ay sandali lang siyang nagpahinga bago nagpa siyang mag-shower. Masakit pa rin ang buo niyang katawan, lalo na ang kanyang pagkababae. Nang maalala ni Lalain ng namagitan sa kanila ni Knives, ay nag-init ang kanyang pisngi sa labis na kahihiyan. Hindi pa siya nagkakaroon ng boyfriend simulat sa pool, kaya hindi niya akalain na ganoon pala kasakit ang pakiramdam ng unang pakikipagtalik. Ang pakiramdam na tila napupunit ang iyong laman ay walang katumbas na kirot at hapdi. Naiisip pa lang niya ang tagpong iyon ay nanginginig na siya sa takot. Wala na siyang balak na maulit pa iyon dahil isa iyong malaking pagkakamali na habang buhay niyang pagsisihan. Matapos maligo ay mabilis na nakatulog si Lalain dahil sa pagod, subalit sa kalaliman ng gabi ay nagising siya nang maramdamang sumasakit ang kanyang puson. Tumingin siya sa kalendaryo, hindi pa naman iyon ang date ng kanyang menstruation kaya bakit iyon sumasakit. Hanggang sa hindi na nakayanan pa ni Lalain ang matinding pananakit ng puson, kaya nagpasya siyang pumunta sa hospital. Mabuti na lang at hindi iyon kalayuan, halos 30 minutes lang ang nakalipas nang makarating siya sa emergency room. Kaagad siyang sinuri ng lalaking doktor at ganoon na lang ang pangunot ng noo nito nang pagmasdan ang information sheet ni Lalain. You're 20 years old at married ka na? Is this your first time? Nang ma-realized kung ano ang tinutukoy ng doktor ay namula sa labis na kahihiyan ang buong mukha ni Lalain, saka tumango bilang sagot. Nagdurugo ang puwerta mo dahil nagkaroon ito ng gasgas. Hindi naman ito malubha pero kailangang matingnan iyan sa surgery room, pagpapaliwanag ng doktor. Miss, magsabi ka lang kung may gumawa sa'yo ng hindi maganda. Huwag kang matakot. Pwede tayong tumawag ng pulis para magsumbong, nag-aalala namang saad pa ng doktor sa dalaga. Batang-bata pa kasi ang tingin ito sa babae at mahirap paniwalaan na kasal na ito sa murang edad. Nag-aalala din itong baka nakaranas ang babae ng aabuso at natatakot lang na magsabi. Nagsasabi po ako ng totoo, Dok. Asawa ko po ang may gawa nito. Nautal na sagot naman ni Lalain. Matamang pinagmasdan ng doktor si Lalain na bakas ang pagdududa sa mukha. Tila rin marami pa itong gustong itanong subalit maya-maya'y tinawag ito ng isa sa mga nurse. Doc Smith, there's an emergency in bed number 5. Shot in the chest and in critical condition. Nakahinga ng maluwang si Lalain nang umalis ang doktor, kaya naman mabilis siyang tumalilis palabas sa emergency room at nagpanggap lamang na isa siya sa mga kamag-anak ng pasyenteng na admit doon nang tanungin siya ng guard. Pagka-uwi ay dumaan muli sa pharmacy si Lalain at bumili ng gamot para sa pananakit ng puson. Nang makauwi ay kaagad niya itong ininom at nagpa siyang ipahinga na lang muna ang sarili sa araw na iyon. Kinabukasan, nagising si Lalain sa tawag sa kanyang cellphone, kaya pungas niya itong sinagot. Hello? Anak, puntahan mo ang kapatid mo sa Celestial Hotel. Nagnakaw siya at ipapakulong ng may-ari, saad ng kanyang mama sa kabilang linya.
Mula sa isang luxury car na Bentley Sport ay bumaba si Knives na punong-puno ng charisma. Bagay na bagay sa lalaki ang suot nitong Dormiville Vanquish Elds, $1 million high-end suit. Walang hindi mapapatingin kay Knives Dawson ng mga sandaling iyon dahil napakalakas ng aura nito habang naglalakad papasok sa lobby ng Celestial Hotel. He was at the hotel because he had meeting with Mr. Davis, one of their investors, and they will discuss their company's new project. Mr. Dawson, I have chosen a condo for Nat Aragon. It's in Manila and near the university where she studies, so it's more convenient, said ni Liam sa kanyang boss. Kasakasama siya ng kanyang boss kung saan man ito magpunta, dahil kahit wala ito sa trabaho ay marami pa rin itong inaasikaso. Good, matipid namang sagot ni Knives. Bagaman sa papel lang sila kasal nila Lain Aragon, ay ito pa rin ang babaeng gusto ng kanyang lola Mathilde, kaya naisip niyang i-compensate ito kahit papaano. Isa pa'y nakipag-sex siya sa ibang babae noong isang gabi, kaya gusto niyang linisin ang konsensya sa pamamagitan ng pera. Besides, ang ganoong kaliit na halaga ay barya lang para sa kanya. Nang maisip ni Knives ang kanyang lola Mathilde ay binalingan niya ang sekretary. Don't let Lola Mathilde know about the annulment, bilin niya rito. Mahina ang puso ng kanyang lola Mathilde, kaya iniiwasan niyang magalit ito sa kanya. Iyon din ang dahilan kung bakit pumayag siya sa kagustuhan nitong magpakasal sa babaeng hindi niya kilala. Natatakot siyang baka atakihin ito sa puso dahil sa matinding sama ng loob. Mabilis namang tumango ang sekretary niya. I understand, Mr. Dawson, sagot nito, subalit maya-maya ay natigil ito sa paglalakad ng may pamilyar na babae siyang nakita papasok din sa lobby ng naturang hotel. Ano ang ginagawa niya rito? Tanong niya sa isipan na puno ng pagtataka. What's the problem? Tanong ni Knives sa kanyang sekretary nang makitang natigilan ito. Mr. Dawson, Lalaine Aragon is the young girl in front of you, wika ni Liam. Isang beses lang niyang nakita ang babae nang utusan siya ng kanyang boss na kunin ang marriage certificate, subalit dahil matalas ang kanyang memorya na kailangan niya sa trabaho ay mabilis niya itong natandaan. Pinagmasdan naman ni Knives ang babaeng tinutukoy ng sekretary niya. Nakasuot ito ng simpleng kulay pink na blouse at maong na pantalon. May sukbit rin itong bagpak sa likuran na tila ba papasok ito sa school. Napakabata pa rin itong tingnan dahil sa maliit nitong mukha at balingkinitang katawan na kung hindi tatanungin ang tunay na edad ay mapagkakamalan itong minor. Frankly speaking, iyon ang unang pagkakataon na nakita ni Knives ang mukha ng kanyang so-called wife. Because on the day they took the marriage certificate, he didn't look at the woman for even a second. Hindi niya maisip kung ano ang ipinakain nito sa kanyang lola Mathilde at nagpumilit ang matanda na pakasalan niya ang babaeng ito. As Knives watched the woman, he couldn't understand why she seemed so familiar. He's 100% sure that he has never seen the girl before and this is the first time. Maya-maya pa lumapit ang isang security guard kay Lalain Aragon saka nagmamadaling umalis ang mga ito at sumakay sa elevator. Samantalang nagtataka naman si Liam kung paano napunta roon si Lalain Aragon. Ang Celestial Hotel ay isang luxurious hotel sa Makati at pawang nasa high society lang ang may access na makapasok doon. Paanong naroon ang tulad nito sa ganoong hotel? Si Knives naman ay hindi na pinagtuunan pa ng pansin kung bakit naroon ang babae at ipinagpatuloy ang matikas na paglalakad, subalit nang hindi sinasadyang narinig niya ang pag-uusap ng dalawang staff ng hotel kaya nilingon niya ito. Ang isa roon ay ang security guard na kasama ni Lalain Aragon kanina lang. Nakahanda na ba ang lahat ng hinihingi ni Mr. Scott? Tanong ng security guard sa waiter na may dalang cart na natatakpan ng puting tela. Hindi ko talaga maintindihan ang trip ni Mr. Scott. Mukhang inosente pa ang babaeng iyon. Makayanan kaya niya ang trip ni Mr. Scott, sagot naman ng waiter na hindi mawari kung nag-aalala o natatakot. Tumigil ka nga. Gawin mo na lang ang trabaho mo. Napakagalanting magbayad ni Mr. Scott, kaya hindi mo kailangang makonsensya. Kailangan mo rin ng pera, di ba? Kahit mamatay ka kakatrabaho, hindi ka makakahawak ng ganyan kalaking pera, tandaan mo yan. Pero napakabata pa niya at mukhang inosente. Maraming babae ngayon na mukhang inosente lang sa panglabas na anyo, pero walang pinipili ang mga iyan pagdating sa pera. Kasi hodang ibenta ang sarili para mabili ang luho ay gagawin.
Matapos ang pag-uusap na iyon ay umalis na ang mga ito at naiwan naman si Knives na hindi malaman ang magiging reaksyon. Mr. Dawson, gusto mo bang alamin ko kung si Lalain Aragon ang tinutukoy nila? Tanong naman ni Liam sa kanyang boss. Dahil walang idea si Knives sa tunay na pagkatao ni Lalain Aragon at hindi naman niya ito nagawang background check, kaya hindi niya alam kung anong klaseng babae ito. Naisip din niyang baka na brainwash lang nito ang matanda, kaya napapayag ito na magpakasal sila. Go ahead, malamig niyang utos sa kanyang sekretary. Gusto niyang malaman kung ano ang motibo ng babae sa pagpunta nito sa hotel na iyon. Isa ba itong call girl? O baka naman nagpapanggap lang itong inosente pero nasa loob naman ang kulo. Alright, Mr. Dawson. Nagmamadali si Lalain na sumunod sa security guard na sumundo sa kanya sa lobby ng naturang hotel. Pero nagtaka siya, dahil pagdating niya sa isang kwarto ay nawala na ito pagtapos nitong sabihin na naroon sa loob ang kanyang kapatid. Kahit nag-aatubili ay pinihit ni Lalain ang doorknob, at keep ang kanyang backpack, ay pumasok siya sa loob ng malaking kwarto. Ngunit ipinagtaka ni Lalain nang makitang walang katao-tao roon at napakatahimik ng paligid. Inilibot ni Lalain ang paningin sa kabuuhan ng kwarto. Kasing laki iyon ng suite ni Knives, subalit ang interior design nito ay mas madilim. Pinghalong red at gold ang motif ng kwartong iyon, kaya nasabi niyang mas madilim ito. Mayroong king-size na kama at eleganteng chandelier sa pinakasentro, at 3-seater sofa. Look! Nasaan ka? Nandito na si Ate Lalain, pagtawag ni Lalain sa kanyang kapatid habang naglalakad-lakad sa loob ng silid. Look! Umuwi na tayo. Naputol ang sana isasabihin ni Lalain nang marinig niyang bumukas ang pinto, at inula sa kanyang likuran ay isang pamilyar na tinig ang nagsalita, Deyure, Lalain. Bakit nandito ka? Nauutal na tanong ni Lalain. Ang lalaking iyon ay si Benjamin Scott, schoolmate niya ito sa university kung saan siya nag-aaral, at paris niya ay nasa second year na rin ito sa kolehiyo. Hindi niya ito personal na kilala, subalit ang pamilya ng lalaki ay kilala dahil politiko ang ama nito. Hindi rin niya alam kung may gusto ang lalaki sa kanya, pero sa tuwing nagkikita sila nito sa university ay palagi itong nakatitig na para ba siyang hinuhubaran. Automatikong umahon ang matinding kaba sa dibdib ni Lalain ng mga sandaling iyon. Masama ang kutob niya sa lalaking kaharap niya at nakangisi ng nakakaloko. Elegante man itong manamit subalit hindi naman maitatago niyon ang tunay nitong kulay. Nasaan ang kapatid ko? Bakit ikaw ang nandito? Nautal niyang tanong sa lalaki sa kapasimpleng naglakad pa atras. Kapatid, nakangising tanong nito saka naglakad papalapit sa kinaroroonan niya. Naalerto si Lalain kaya naman mabilis siyang pumihit patungo sa direksyon ng pinto, subalit mabilis siyang nahawakan nito sa braso. Easy, baby. Where are you going? Tanong pa ni Benjamin na tila tuwa sa nakikitang takot sa kanyang mukha. Bitiwan mo nga ako. Ano bang gusto mo? Mataas ang boses na tanong ni Lalain habang pilit hinahatak ang kanyang braso, subalit dahil malakas ito ay nasaktan lang siya. Kumakabugri ng husto ang kanyang dibdib at para bang kinakapos na siya ng hininga ng mga sandaling iyon. Hindi ba sinabi sa'yo ng magaling mong nanay? Binayaran na kita sa kanya, Lalain Aragon. Pagmamay-ari na kita, saad nito sabay tawa ng malakas. Dahil sa narinig ay tinakasan ng kulay ang kanyang mukha. Aano ang ibig mong sabihin? Aanong binayaran? Lakas loob niyang tanong kahit puno ng takot ang kanyang dibdib ng mga sandaling iyon. Pumalatak naman si Benjamin sa sinabi ng babae at saka pansamantalang binitiwan ang braso nito para kunin ang kanyang cellphone. Lucille Aragon is your mother, right? Nakangising tanong pa ni Benjamin kay Lalain. Ito ang proof na binayaran kita sa nanay mo sa halagang 100,000. Tumatawang sabi pa ni Benjamin sa bailahad ng cellphone kung saan mayroong screenshot ng kontratrang pinirmahan ng ina ni Lalain. Halos sumabog naman ang ulo ni Lalain nang makitang totoo nga ang sinabi nito. Hindi na niya lubos maisip na nagawa siyang ipagbili ng kanyang nanay ng dahil lang sa pera. Dahil sa natuklasan, pakiramdam ni Lalain ay bigla siyang nanghina at parang gulay na biglang nalanta. Sa halip na maawa, iritasyon naman ang naramdaman ni Benjamin, kaya naman marahas niyang ipinulupot ang mga braso sa baywang ng dalaga at hinapit ito. Don't worry, that's just a small amount. I can give you more than that as long as you make me happy in bed tonight, baby.
Nakangising sabi pa ni Benjamin saka inilapit ang mukha at nagpumilit na halikan ang dalaga. Matagal na siyang may pagnanasa sa dalaga simula noong makita niya ito sa event ng kanilang university. Kakaiba ito sa lahat ng mga babaeng nakita niya dahil napakaamo ng mukha nito, higit sa lahat virgin pa. Alam niya iyon dahil halata naman sa kilos nito na hindi pa ito nakakatikim ng sex. He wanted her for a long time but he couldn't get close because he already has a fiancé. Nahihirapan man, ginawa nila Lain ang lahat para iiwas ang labi niya sa lalaki. Amoy alak din ito kaya inisip niyang marahil ay doon ito kumuha ng lakas ng loob. Malakas niyang itinulak si Benjamin sa dibdib kaya bahagya itong napaatras. Ano ba? Bakit mo ba ito ginagawa? Sigaw nila Lain na nanginginig sa takot. Pansamantala siyang nabitiwan ni Benjamin pero dahil sa ginawa niyang iyon ay dumilim ang anyo nito at nanlisik ang mga mata. Walang hiya kang babae ka. Hindi mo ba ako kilala, ha? Galit na galit nitong sigaw sabay suntok sa kanyang bibig. Daing niya nang makaramdam ng matinding sakit habang sapo ang nasuntok na bibig. Nalasahan din niya ang malansang bagay sa kanyang labi, at nang kapain niya iyon ay mayroong bahid ng mapulang likido sa nanginginig niyang palad. Wala pang tumatanggi sa kinputakpe ka. Galit na sigaw ni Benjamin sa kanya, at sa kabuong lakas siyang hinila sa isang braso na parabang isang papel. Gusto mo ng sadista? Sige, pagbibigyan kita, bitch, sabi pa nito saka itinulak siya papalapit sa dingding at nang hindi na siya makakilos pa, buong lakas nitong pinihit ang kanyang katawan patalikod sa gawin nito. Habang ang isang kamay naman nito ay ibinababa nito ang zipper ng kanyang pantalon. Dahil desperada na sa sitwasyong kinasusuungan, isa na lang ang naisip na paraan nila Lain para matigil ang lalaki sa masamang balak sa kanya. May asawa na ako. Subukan mong ituloy ang ginagawa mo. Sigurado akong hindi niya palalampasin to, nanginginig na sigaw niya habang nagpupumiglas. Nahinto si Benjamin sa ginagawa, kaya buong akala nila Lain ay napaniwala niya ito, subalit laking gulat niya nang tawanan lang siya nito. Don't make me laugh, bitch. Ano naman sa akin kung totoo ngang may asawa ka na? Hindi ako natatakot. Kilala mo ba kung sino ang daddy ko? Siya lang naman ang governor ng lugar na to. Sino ang tanga na kakalabanin ang anak ng governor, sabi pa ng lalaki habang patuloy sa nakakainsultong pagtawa. Muling kumilos ang lalaki at naramdaman nila Lain na pilit nitong binubuksan ang butones ng kanyang pantalon, kaya naman wala sa sariling na ibulalas niya ang pangalan ng asawa. Si Knaves Dawson ang asawa ko. Dahil sa narinig ay natigilan si Benjamin. Si Knaves Dawson ng Dawson Group of Companies ba ang tinutukoy mo? Tanong nito kay Lain. Si Knaves Dawson ay kilala sa buong Luzon hindi lang dahil sa ito ang pinakamayaman, kilala rin ito sa pagiging malupit sa mga katunggali sa negosyo. Wala itong sinasanto kaya karamihan sa mga negosyante ay hinahangaan ito pagdating sa pamamalakad ng kumpanya. Bahagyang nakahinga ng maluwang sila Lain dahil sa nakitang reaksyon ng lalaki. Pasimple niyang inayos ang sarili at buong tapang na hinarap ito, siya nga ang tinutukoy ko, anya na sinikap maghimig kapanipaniwala sa harapan ni Benjamin. Ilang sandaling natahimik si Benjamin, subalit ganoon na lang ang gulat niya nang buong lakas itong humalakhak na parabang wala ng bukas. Ang lakas naman ng apog mong sabihin na asawa mo si Knaves Dawson. All right, if you can prove that he's your husband, I will cut off his hand. Napaatras naman sila Lain at nanginginig sa takot. Iyon na sana ang huling pag-asa niya para makatakas subalit nabigo pa siya. Hindi na niya alam pa kung ano ang gagawin ng mga sandaling iyon dahil pinanghihinaan na siya ng loob. Napakalakas nito at walang kalaban-laban ang maliit niyang katawan sa lalaki 6 na talampakang lalaki. Samantalang naubos na ang pasensya ni Benjamin sa pagpapakipot nila Lain. Kanina pa niya ito gustong matikman at pakawalan ang libog na kanyang nararamdaman para sa dalaga. Sa galit niya ay hinablot niya ito sa buhok at balak sanang dalhin sa kama, subalit isang box ng contraceptive pills ang nalalag mula sa bulsa ng babae kaya natigilan siya. Nang makita ni Benjamin ang box ng birth control pills, ay nanlisik ang kanyang mga mata, kaya dinaklot niya ang liig nila Lain at sinakal. Lalo pang siyang nag-apoy sa galit nang makita ang liig ng babae na mayroon mapupulang marka na sigurado siyang ang lalaki nito ang may gawa. He thought she was still a virgin because that was what Lalane's mother assured to him. It turned out that the shameless old hag was just lying to get his money. Humanda ka punyetang matanda ka.
Makikita mo kung sino ang tinarantado mo nang gagalaiti niyang saad sa isipan. Pumalatak si Benjamin at sa kabuong pagkadismaya na pinasasadahan ng tingin ang dalaga. I thought you were still a virgin. But putya! Natikman ka na pala ng ibang lalaki, nagingit-ngit na wika ni Benjamin pero maya-maya rin ay nagnising aso ito. Siguro naman papayag ka na sa gusto ko. Tutal nilaspag ka na ng iba. Natigilan naman sila Lain nang makita ang kahon ng contraceptives na binili niya. Hay niya na itapon iyon sa pagmamadali nang tumawag ang kanyang nanay at sinabing nasa pahamak ang kapatid niyang si Luke. Tuloy ay nakita pa iyon ng demonyong lalaki at pinag-isipan siya ng masama. Nahintakutan sila Lain nang makita ang kakaibang tingin ni Benjamin sa kanya. Nagmistulan itong aso na hayok sa sariwang laman. Nasasaktan na rin siya at nahihirapang huminga dahil sa pagkakasakal nito sa kanyang leg. Ngunit hindi niya alintana pa ang sakit na nararanasan niya dahil okupado ang kanyang isipan kung paano matatakasan ang demonyong lalaki. Ilang sandali pa inabuhayan ng pag-asa sila Lain nang makarinig ng sunod na pagdoorbell mula sa pinto. Dahil desperada na siyang makawala sa lalaki ay ubod ng lakas isang sumigaw. Tulong! Please, tulungan mo ako. Nang marinig naman ni Benjamin ang pagsigaw ni Lain ay napangisi siya. Alam niyang ang waiter na inutusan niya ang dumating kaya kahit humingi pa ito ng saklolo ay hindi ito papansinin. Come in, anya sa kabinitiwan sila Lain at parang wala lang na naupo sa sofa at pinag-cruise ang braso sa dibdib. Pumasok ang lalaking waiter na may dalang maliit na cart na natatakpan ng puting tela. Buong akala nila Lain ay sasaklolohan siya nito, pero nahintakutan siya nang hindi man lang siya nito tinapunan ng tingin at nagtuloy-tuloy lang sa pagpasok. Ito na po ang ipinahanda ninyo, Mr. Scott, anang waiter habang isa inihahanda di mesa ang mga pagkain. Naglabas din ito ng kandila at eleganteng candle holder subalit tumayo si Benjamin at inagaw iyon. Ako na, makakaalis ka na, iritableng pagtataboy ni Benjamin sa waiter nang tumayo siya sa kinaupuan na inip na inip. Kanina pa siya katingkati at napipiko na siya sa sobrang pagpapakipot nila Lain sa kanya. Oo po, Mr. Scott, nautal namang sagot waiter at saka tumalikod na habang tulak-tulak ang cart. Hindi naman malaman nila Lain ang gagawin ng mga sandaling iyon habang tinitingnan ang papalabas na waiter, subalit nagulat siya nang palihim siyang sulyapan ng waiter at pasimpleng tanguan. Kaagad namang nakuha nila Lain ang ibig sabihin nito. Iyon na ang huli niyang pag-asa, kaya tinipon niya ang lahat ng lakas na mayroon siya. Buong puwersa niyang itinulak ang cart papunta sa direksyon ni Benjamin dahilan para masapul ito at saka mabilis siyang tumakbo sa pinto na iniwan ng waiter na nakabukas. Putya you bitch! Naghahanap ka talaga ng sakit ng katawan nang gagalaiting sigaw ni Benjamin habang sapu-sapo ang binting tinamaan ng cart. Ano pang tinatayo-tayo mo riyan? Habulin mo yung babae, inutil, baling pa nito sa nagulat na waiter. Oo po, sir. Hindi na nilingon pa nila Lain ang lalaki dahil alam niyang sa oras na maabutan siya nito ay katapusan na niya. Mabilis niyang tinungo ang direksyon kung nasaan ang elevator dahil alam niyang sa oras na makasakay siya roon ay ligtas na siya. Eksakto namang pagdating niya sa elevator ay papasara na ito kaya malakas siyang sumigaw, sandali lang. Sa pagmamadali nila Lain na pigilan ang papasarang elevator ay itinulak niya ang sarili papasok dahilan para muntikan na siyang mapasubsob sa sahig kung hindi lang siya nasalo ng isang matipunong braso. Dahil nang hihina, sinikap nila Lain na tumayo at ayusin ang sarili, subalit pakiramdam niya ay para naupos siyang kandila ng mga sandaling iyon. Pasensya na, hindi ko sinasadya, napatda sila Lain sa kinatatayuan nang makilala kung sino ang lalaking nasa elevator. Si Knives Dawson iyon na madilim ang anyo at walang kasing lamig kung tumitig. Ngunit dahil sa pinagdaanan nila Lain sa malupit na kamay ni Benjamin, pakiramdam niya ay nakakita siya ng kakampi. Tuloy ay naramdaman niyang uminit ang sulok ng kanyang mga mata at isa-isang pumatak ang kanyang mga luha. While Knives couldn't explain why, his heart beat abnormally when he smelled the familiar scent of baby cologne. Sumagi tuloy sa kanyang isipan ang estrangherang babae na nakasama niya sa buong magdamag noong nakaraang gabi. Ganoong-ganoon kasi ang pabango na nasamyo niya sa hindi kilalang babae. Dahil sa inis, naitulak ni Knives sila Lain palayo sa kanya. Naiinsulto siyang isipin na ipinagkumpara niya ang dalawang babae dahil obviously ay magkaiba ito. Ang babaeng kaharap niya ngayon ay magpanggap at walang kahihiyan.
Daing naman nilalain dahilan para mapataas ng kilay ni Knives. Ni hindi nga niya nilakasan ang pagtulak sa babae. Hindi ito mahusay umarte kaya alam niyang nagpapanggap lang ito na kunwaring nasaktan. Pucheng bitch, isip ni Knives habang buong dismayadong pinagmamasdan ito. Kanina lang, ibinalita sa kanya ng sekretary niyang si Liam na hindi nagkataon ang pagkakakilala ng kanyang lola Mathilde at nilalain Aragon kundi plinano ito ng dalaga. Napag-alaman kasi nitong galing sa mayamang angkan ang matanda kaya nakipaglapit ito. Tahi pa ng mga kwento ang babae kaya naman napapaniwala nito ang kanyang lola, dahilan para ipagpilitan nito na pakasalan niya ang magpagpanggap na babae. Ang lahat ng impormasyong iyon ay nakalap ng kanyang sekretary mula sa isang member ng women's organization at malapit daw na kaibigan nila Lain Aragon. Isiniwalat nito na palihim na nag-imbestiga at nagtanong-tanong sila Lain Aragon tungkol sa tunay na katauhan ng kanyang lola Mathilde para maisakatuparan nito ang plano. Ayon sa nakalap na impormasyon ng kanyang sekretary, simula't simula ay nakilaglapit ito sa kanyang lola Mathilde dahil mayroon itong ibang motibo. Palabas lang ng babae na kaibigan ang turing nito sa matanda at ang plano nito ay kuhain ang loob ng kanyang lola. Kung hindi lang isinangkalan ng lola Mathilde niya ang kumpanya, at kung hindi lang sana nagkaroon ng problema sa kanilang kumpanya sa California dahilan para mamalagi siya roon ng 1 taon, hindi niya hahayaan na mangyari ang bagay na iyon. He would never allow someone like Lalaine Aragon to take advantage of his lola Mathilde's kindness. Pakiramdam ni Knives ay nanakit ang kanyang mga mata sa pagtitig pa lang sa mapagpanggap na babae, kaya binalingan niya ang sekretary, at malamig na nag-utos, press the button. Mabilis namang sinunod iyon ng sekretary ni Knives, subalit naudlot ang sana ipagsara ng elevator nang mula sa kung saan ay humahangos ang isang lalaki. Naalerto naman sila Lain dahil alam niyang si Benjamin iyon. Sa ginawa niya kanina sa lalaki, hindi niya alam pa kung ano na lang ang mangyayari sa kanya sa oras na mahawakan siya nito. Dahil sa desperada na siyang matakasan ang demonyong lalaki, kinapalan na nilalain ang kanyang mukha at buong tapang na hinarap si Knives Dawson at nagsalita, Mr. Dawson, hindi mo ba ako kilala? Ako ang aasawa mo di. Halos kainin ng lupa si Lain habang sinasabi ang mga katagang iyon, subalit wala na siyang choice. Si Knives na lang ang tanging pag-asa niya na matakasan ang baliw na si Benjamin, kaya kahit hindi alam nila Lain, kung kilala siya nito ay nilakasan na lang niya ang loob at isinantabi ang hiyang nararamdaman. Dahil naman sa sinabi nila Lain ay nakaramdam ng pagkainsulto ni Knives. Sino ang babaeng ito para tawaging asawa niya? Kasal lang sila nito sa papel at wala itong karapatan na tawaging siyang asawa dahil kasunduan lang ang lahat ng iyon na gawa ng kanyang lola. Isn't it stated in the prenuptial agreement that our marriage is secret? Dinil Aragon, malamig na tanong ni Knives. Natigilan naman sila Lain at naniga sa kinatatayuan dahil sa coldness na nakikita niya sa mga abuhing mata ng lalaki. Kung tingnan siya nito ay para bang siya na yata ang pinakamasamang babae sa buong mundo. Pero ano ba ang ginawa niya? Hindi naman siya ang nagpumilit na magpakasal sa lalaki kundi ang lola nito. Nagkataon lang na wala siyang pagpipilian at oras ang hinahabol niya sa buhay ng kanyang lola, kaya siya napapayag ni Lola Mathilde. Napatunayan din niya ng mga sandaling iyon na hindi siya kilala ni Knives Dawson, sadyang wala lang talaga itong interest sa kanya. Sino nga ba naman siya para pagtuunan nito ng pansin? Isa lang siyang hamak na babae na nagpakasal sa lalaking ni hindi niya kilala. Maya-maya pa'y humahangos na dumating si Benjamin sa tapat ng elevator, pero napatda ito nang makita na naroon din si Knives Dawson na kasalukuyang malamig ang titig na ipinupukol sa kanya. Kuya Knives T. Kumakabog naman ang dibdib nila Lain habang pinapanood ang dalawang lalaki. Hindi niya akalain na magkakilala pala si Knives at si Benjamin. Hindi tuloy niya malaman ang gagawin ng mga oras na iyon. Nanginginig ang kanyang mga tuhod at pakiramdam niya ay tinakasan siya ng lakas habang nakatingin sa mga ito. Ever do you look like that? You look like shit, malamig na tanong ni Knives kay Benjamin na puno ng disgusto ang tinig habang pinagmamasdan ang pawisang lalaki na magulo ang buhok at lukot ang damit. Ang pawisang mukha ni Benjamin ay biglang namutla dahil sa sinabi ni Knives. Gusto lang sana niyang mag-enjoy pero sa kamalas-malasan, sa dinami-dami ng makikita niya ng araw na iyon ay bakit si Knives Dawson pa.
Hindi maaaring malaman ng lalaki ang kalokohang ginagawa niya ng mga sandaling iyon dahil malalagay sa alanganin ang kanilang pamilya. Dahil bukod sa ito ang kanilang kinakapitan, ang pinsan din nito na si Olivia Dawson ang kanyang fiancé. Isa pa sa tuwing nakikita niya ito ay para ba siyang tinotorture dahil sa nakasisindak na dating ng lalaki. May kakaiba itong aura na para bang ang lahat ay kaya nitong pasunurin kahit na wala itong ginagawa. The classmate asked me to come here because she said she needed something from me. Pagsisinungaling ni Benjamin, sabay tingin kay Lalain na nakatayo sa gilid at para bang takot na takot. Bitch! Humanda ka sa akin, isip-isip niya habang pilit inaayos ang sarili sa harap ni Knaves Dawson. Sinungaling ka. Niloko niyo ako. Ang sabi ng guard, nandito raw ang kapatid ko. Stop talking nonsense, bitch. Putol naman ni Benjamin sa sinasabi ni Lalain, saka pinukol ito ng matalim na tingin. Nilandi mo ako. Nakipagsabuatan ka pa sa magaling mong nanay para perahan ako, sigaw pa ni Benjamin habang dinuduro si Lalain. Don't believe him, Knaves. That little bitch is a liar. Pagbabaliktad pa nito na kay Knaves nakatingin. Nanatili namang malamig ang tingin ni Knaves sa dalawa, lalo na kay Lalain, kaya ganoon na lang ang takot niya na baka ibigay siya nito sa lalaki, lalo na't magkakilala pala ang mga ito. Sa takot naman na hindi paniwalaan ni Knaves ang kanyang alibi, dinukot ni Benjamin ang box ng contraceptive pills sa kanyang bulsa at ibinato iyon sa harapan ni Lalain. Look at that, Kuya Knaves. If she wasn't planning anything, Knaves, did she have such pills with her? Tinakasan ng kulay ang mukha ni Lalain nang makita ang pills, lalo na nang makitang madilim ang anyo ni Knaves habang nakatingin sa kanya. Nagkakamali ka, hindi iyan. Are you sure your mother had nothing to do with this? Putol ni Knaves sa tangkanyang pagpapaliwanag. Dahil sa narinig ay napangisi naman si Benjamin habang nakatingin kay Lalain. Alam niyang hindi maglalakas loob ang babae na itanggi ang paratang na iyon dahil mayroon siyang ebidensya sa kanyang cellphone. Samantalang natulos naman si Lalain sa kinatatayuan at hindi makapagsalita. Alam niyang sa oras sa itanggi niya ang paratang ay hindi siya paniniwalaan nito dahil mayroong pruweba si Benjamin na binayaran nito ang kanyang nanay. Isa pa'y kahit gustuhin man niyang sabihin kay Knaves na biktima lang din siya, ay alam niyang hindi siya nito paniniwalaan. Si Knaves naman ay walang kasing lamig ang tinging ipinupukol sa babae ng mga sandaling iyon. Hindi na kailangan pang sagutin ni Lalain Aragon ang kanyang tanong dahil sa ikinikilos pa lang nito, alam niyang guilty ito sa paratang ni Benjamin. He also proved that she was a con artist who approached his Lola Mathilde for money. Keep hanging out with people like this. I will personally tell Olivia to cancel your engagement, marrying wika ni Knaves kay Benjamin. Tila naman sinampal si Lalain ng mga oras na iyon dahil sa sinabi ni Knaves. Kahit hindi sa kanya sinabi iyon ng lalaki, alam niyang siya ang pinatatamaan nito ng mga oras na iyon. Gustong depensahan ni Lalain ang sarili pero nang tingnan niya si Knaves ay baka sa mukha nito ang matinding disgusto, kaya naman minabuti na lang niyang huwag nang magpaliwanag pa. Alam naman niyang hindi siya paniniwalaan ng lalaki kahit maglupasay pa siya. I'm sorry, Kuya Knaves. This will never happen again, I promise. Hinging, paumanhin naman ni Benjamin, subalit sa isipan niya, gustong-gusto niyang sakalin ang punyetang si Lalain dahil kung hindi sana ito tumakas, hindi sana siya makikita ni Knaves Dawson na ganoon ang itsura. Hindi maaaring makancel ang engagement niya kay Olivia dahil kailangan ng pamilya niya ang kapangyarihan ng mga Dawson. Kung masira ang kasunduang iyon dahil sa kanya, tiyak niyang ang kanyang daddy mismo ang papatay sa kanya. Not everyone gets the opportunity to belong to the clan that rules all over Luzon, so he has to do everything to not ruin it. Sininyasan na ni Knaves ang kanyang sekretary na muling isara ang elevator dahil kanina pa siya late sa meeting, pero tumaas ang makakapal niyang kilay nang makitang naroon pa rin si Benjamin. Do you have anything else to say? Nakaarko ang mga kilay na tanong ni Knaves sa lalaki. Mabilis namang umiling si Benjamin, subalit sa isip niya lihim niyang minumura ang lalaking nasa harapan niya. Kung hindi lang ito kailangan ng kanilang pamilya, hindi siya papayag na tratuhin siya nito ng ganoon. Nothing, Kuya Knaves, ani Benjamin na namilipit pa ang dila dahil sa nerbiyos. Then Eves, don't you get out of here? Malamig pang tanong ni Knaves dahilan para lalong magnitngit si Benjamin.
I'm leaving Kuya Knives, sagot muli ni Benjamin, subalit ang mga mata niya ay matalim na nakatitig kay Lalain. Hindi na niya masusundan pa ang punyetang si Lalain Aragon sa elevator, dahil ayaw niyang mairita sa kanya si Knives Dawson, kaya naman ipinasya niyang sa ibang pagkakataon na lang niya ito pagbayarin. Lalong-lalo na ang walang hiyang ina nito na niloko siya. Hindi na sumagot pa si Knives at siya na mismo ang pumindot sa elevator upang magsara. Matapos niyon ay palihim niyang sinulyapan si Lalain na tila basang sisiw sa isang tabi, at mangiyak-ngiyak habang yakap ang sarili. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, biglang pumasok sa kanyang isipan ang estrangherang babae na nakasama niya noong nakaraang gabi. Umalis ang babaeng iyon ng tahimik. Ni hindi ito nag-iwan ng anumang bakas ng pagkakakilanlan, at hindi niya rin alam kung ano ang itsura nito dahil lango siya sa alak ng makasex niya ito. Malinaw pa rin sa kanyang pandinig ang mga daing at iyak nito habang inaangkin niya. Lihim na napailing si Knives. Hindi niya malaman kung bakit nang mapatingin siya kay Lalain Aragon ay naisip niya ang estrangherang babaeng iyon. It is obvious that these are different person because the woman he was with that night was pure and innocent, unlike Lalain Aragon who was fraud and greedy for money. Tahimik naman si Lalain na lumuluha sa isang tabi. Sa isip niya ay pinasasalamatan niya si Knives sapagkat kundi dahil sa lalaki, hindi niya matatakasan si Benjamin. Hindi bale ng masama ang tingin ito sa kanya, basta ang importante ay natakasan niya ang demonyong si Benjamin. Ngunit hindi alam ni Lalain kung ano ang mangyayari sa kanya sa mga susunod na araw, lalo pat alam niyang maraming koneksyon ang lalaki. Lihim na lang niyang ipinagdasal na sana ay matakot ito sa babala ni Knives na huwag nang makisalamuha sa kanya nang sa gayon ay tigilan na siya nito. Maya-maya pa'y naramdaman ni Lalain na nag-vibrate ang kanyang cellphone, kaya kinuha niya ito sa bulsa ng kanyang pantalon. Isang unknown number ang nag-text sa kanya at nang buksan niya message, ay namutla ang kanyang mukha dahil sa nabasa, hindi pa tayo tapos, Lalain Aragon. Bibigyan pa kita ng chance na ibigay ang gusto ko. Pero sa oras na hindi ka sumipot, magbabayad kayo ng walang hiyang nanay mo. Nanghina si Lalain sa mga nabasa, at kung hindi siya nakasandal sa dingding ng mga oras na iyon, marahil ay natumba na siya sa kinatatayuan. Isa pa'y naisip niya ang kapatid niyang si Luke. Bakit nagawang isang kala nito ng kanilang nanay? At bakit nito nagawa iyon sa kanya? Ang akala pa naman niya at nagbago na ang kanyang nanay dahil sa nangyari 3 years ago. Nang humingi ito ng tawad sa kanilang magkapatid, dahil sa nagawa nito ay pinatawad niya ito. Hindi niya lubos maisip na ang lahat ng iyon ay pagpapanggap lang para makuha nitong muli ang loob nilang magkapatid. Ulila na siya sa ama dahil namatay ito noong 3 taong gulang pa lang siya sa car accident, kaya ang kanilang nanay na lang ang kasakasama nilang magkapatid. Ang kapatid niyang si Luke ay 16 na taong gulang pa lang at mentally retarded. Subalit kahit ganoon ay gumagawa ito ng paraan para mapag-aral ang sarili sa isang special education school. Wala kasing interest ang kanilang ina na pag-aralin sila, kaya't heto silang magkapatid at kanya-kanyang diskarte para makapag-aral. Ilang sandali pa'y bumukas na ang elevator, at dahil iyon ang palapag kung nasaan ang lobby ng hotel, ay nagmamadaling lumabas si Lalain, matapos ay hinarap niya si Knives na blanko naman ang tingin na ipinupukol sa kanya. Maraming salamat, Mr. Dawson. Maraming salamat sa lahat, anang Lalain habang panay ang yukod at mangyak-ngiyak. Kunot noon namang pinagmamasdan ni Knives ang babae. At ano naman ang ginawa niya para pasalamatan siya nito ng ganoon? Nang insulto ba ito? Iniisip ba ng babaeng ito na ipinagtanggol niya ito sa bullshit na si Benjamin? Knives chuckled. He just didn't want his cousin Olivia to know about that incident. That's why he stopped Benjamin from doing something stupid. Just get out of his sight, mariing wika ni Knives habang masama ang anyong nakatunghay kay Lalain. Mabilis namang sumunod si Lalain, saka nagmamadaling naglakad palayo at tinungo ang lobby ng hotel, subalit maya-maya ay nakarinig siya ng mahinang pagtawag sa kanyang pangalan. Paglingon niya, ang sekretary iyon ni Knives na humahangos palapit sa kanya. Ms. Lalain Aragon, do you have time? Miss Lalain Aragon, here's the annulment agreement. Please sign it, magalang na saad ni Liam. He invited the woman to a coffee shop near the hotel to sign the said document, as ordered by his boss. Lihim namang nakahinga ng maluwang si Lalain. Mukhang tulad niya, nais na rin ni Knives na tapusin na ang kanilang kasal.
Kaya kaagad na kinuha nila Lain ang ballpen na nakalapag sa kanyang harapan at pinirmahan ang dokumento nang hindi man lang ito binabasa. Kumunot naman ang noo ni Liam at sandaling pinigilan ito sa ginagawa. Hindi mo man lang bababasahin ang nakasaad sa annulment paper, Miss Aragon, tanong niya. Bakas naman ang pagkalito sa mukha ng babae kaya napilitan si Liam na prangkahin ito at ipaliwanag kung ano ang nilalaman ng nasabing dokumento. Nakasaad sa agreement na wala kang matatanggap kahit na isang kusing mula kay Mr. Dawson. Kung noong una ay balak ng kanyang boss na bigyan Eth Aragon ng isang condo unit at 5 milyon pesos bilang compensation, sa isang iglap ay nagbago ang isip nito nang makita ang nangyari kanina lang sa pagitan ng babae at ni Mr. Benjamin Scott. Habang nagkakagulo, mabilis siyang inutusan ni Mr. Dawson na baguhin ang annulment agreement at ilagay na walang makukuha si E. Aragon na kahit isang kusing sa kayamanan nito. Samantalang hindi naman nagulat sila Lain dahil sa mga nalaman. Alam naman niyang kinamumuhian siya ng lalaki, kaya paanong bibigyan pa siya nito ng pera. Idagdag pang marahil ay inisip nitong totoo ang paratang sa kanya ni Benjamin, kaya lalong nadadagdagan ang galit nito sa kanya. Ramdam niya iyon lalo na sa paraan kung paano siya nito pagmasdan, na para bang napakarumi niyang babae. Isa pa, gustuhin man niyang sabihin sa lalaki na kung alam lang niyang pinilit lang ito ni Lola Mathilde na magpakasal sa kanya, hindi na sana niya itinuloy pa iyon at naghanap na lang siya ng ibang mapapangasawa. Pero hindi na iyon mahalaga pa dahil alam naman niyang hindi siya nito paniniwalaan. Tipid naman nang umiti sila Lain sa sekretary, saka itinuon ang pansin sa papel na hawak. Maingat niyang isinulat ang pangalan at impormasyon na hinihingi sa nasabing dokumento. Gusto niyang matapos na iyon dahil kailangan pa niyang puntahan ang kapatid niya sa pinapasukan at alamin kung naroon ito. Nag-aalala kasi siyang baka pati ito ay gawa ng masama ni Benjamin, lalo pat nagbanta ito sa kanya. Isa pa'y papasok pa siya sa university. Hindi siya maaaring lumiban sa klase dahil isa siyang scholar. Hindi niya maaaring pabayaan ang pag-aaral dahil ang scholarship na lang ang tanging inaasahan niya para mapag-aral ang sarili. Sa gabi naman, paglabas ng university ay dumiretso na siya sa kanyang part-time job sa isang fast food chain. Pag-uwi naman sa boarding house kung saan siya tumutuloy, sumasideline siya bilang online seller at nagbebenta ng kung ano-ano. Liam, on the other hand, was completely surprised as he watched the woman silently sign the annulment paper. She didn't even say anything after hearing from him that she wouldn't get even a single penny from his boss. Ang buong akala niya ay magwawala ito o gagawa ng iskandalo pagkatapos ng mga nalaman, pero kabaliktaran ang nangyari. Tila umaliwalas pa ang mukha nito nang malamang annulment paper ang dala niyang iyon. Nang matapos pumirma ang babae ay inabot nito iyon kay Liam, kaya itinago niya ang pagtataka sa kanyang mukha at sinabing, "I'll just call you when the annulment is processed so you can get copy, Ginit Aragon." Okay, maikling tugon naman nila Lain na walang pagtutol. "And one more thing, Aragon, Mr. Dawson hopes you will not bother Madame Mathilde from now on." Wag din sanang makarating sa matanda ang kasunduang ito. Nakaschedule kasi na operahan ang matanda dahil mahina ang puso nito kaya hanggat maaari, ayaw ng kanyang boss na makarinig ang matanda ng masamang balita dahil baka atakihin ito. Kaya ang kabilin-bilinan ni Mr. Dawson ay iproseso niya ang annulment pagkatapos ng operasyon ng lola nito. Bagaman nakikiusap ang tono ng sekretary, batid nila Lain na babala iyon mula kay Neves Dawson. Naiintindihan naman niya ang lalaki. Kinamumuhian siya nito at maruming babae ang tingin nito sa kanya, kaya natural lang na ayaw nitong magkaroon pa siya ng kaugnayan kay Lola Mathilde. Kahit na nag-aatubili at mabigat sa kanyang dibdib dahil napalapit na rin siya sa matanda, nagdesisyon sila Lain na putulin na rin ang ugnayan kay Lola Mathilde para sa ikatatahimik ng lahat. Kaya naman tumango siya sa sekretary at sinabing, "Nangangako ako, Mr. Miller. Makakaasa kayo na hindi ko nalalapitan pa si Lola Mathilde." Saad nila Lain na may pinalidad ang tinig. "At kung tapos na ito, pwede na ba akong maunang umalis? Kailangan ko pang hanapin ang kapatid ko at pumasok sa university." Anya pa na sinabayan ng pagtayo. Gahol na kasi sa oras sila Lain dahil 11:00 na iyon samantalang 1:00 ang pasok niya sa university. Paglabas naman niya sa eskwelahan ng 7:00 ay diretso na siya sa kanyang part-time job sa isang fast food chain bilang all-around. 11:00 ang out niya sa trabaho kaya hating gabi na siya nakakauwi sa boarding house.
Madalas ay instant food lang ang kinakain nila Lain dahil kulang na kulang pa ang sahod niya sa kanyang part-time sa pang-araw-araw na gastusin sa university. Bukod pa roon, nagbibigay din siya pang baon ni Luque na kasalukuyang nakatira, kasama ang kanilang nanay. Sa mga araw naman na day off niya sa kanyang part-time job, pumapasok naman siya bilang food delivery rider sa gamit ang bike na nabili niya ng hulugan. Subalit kahit halos wala ng pahinga ang katawan nila Lain sa trabaho, kulang na kulang pa rin ang sinasahod niya sa lahat ng gastusin. Kahit kasi mayroon siyang scholarship ay gastos pa rin niya ang araw-araw na baon, projects, at iba pang bayarin sa school. Maswerte lang siyang nakapasok sa sikat at magandang university na iyon dahil sa katalinuhan niya. Consistent honor student kasi siya since elementary, kaya madali lang para sa kanya ang makapasok doon, kaya naman ipinangako niya sa sariling gagawin ang lahat para huwag siyang tanggalan ng scholarship. Okay. Thank you for your cooperation, Jim de Aragon, ani Liam sa babae na sinagot naman ito ng bahagyang pagtango sa kamabilis ang tumalilis. Naiwan naman siyang punong-puno ng katanungan sa kanyang isipan. Kung totoo nga ang sinasabi ni Mr. Scott na inakit ito ni Ing Aragon, bakit napansin niyang mayroon itong sugat sa labi at mapulang marka sa liig na tila sinakal ito? Nagsasabi ba ng totoo si Mr. Scott? O nagkamali sila ng panghusga sa babae? Naging normal ang mga sumunod na araw para kay Lain. Pumapasok siya sa university at diretso sa kanyang part-time job sa gabi. Maayos rin ang kalagayan ng kanyang kapatid dahil umuwi siya sa kanilang tahanan sa Paco noong nakaraang araw. May kalayuan din kasi mula sa kanilang tinitirhan ang university kung saan siya nag-aaral, kaya minabuti niyang mag-boarding house kung saan malapit sa kanilang eskwelahan. Umuuwi naman siya tuwing araw ng Sabado at Linggo para bisitahin ang kanyang kapatid at para bigyan ito ng allowance. Kasalukuyang nasa 3 taon ng high school ang kapatid niyang si Luque sa St. Mary Academy. Ito ay pambublikong paaralan para sa mga kabataang may special needs. Libre ang pag-aaral dito kaya wala siyang problema sa tuition ng kanyang kapatid at ang tanging sagot lang niya ay ang allowance nito. May kakulitan lang ang kapatid niya dahil gusto rin itong sumasideline sa mga kung ano-anong trabaho katulad ng pagiging kargador sa palengke, tagawalis, o kaya naman ay hardinero kahit na mahigpit niya itong pinagbabawalan. Nag-aalala kasi siyang baka mapahamak ito o kaya ay ibuli katulad ng nauso ngayon. Subalit sa kabutihang palad, pawang mababait naman ang mga pinapasukan ng kanyang kapatid na naroroon lang din sa kanilang lugar. Wala ring nanunukso kay Luque sa dahil kilalang mabait ito at magalang sa kanilang barangay. Papunta ka na ng cafeteria, Lane? Sabay na tayo, anyaya ng classmate niyang si Troy. Matagal na itong may gusto sa kanya pero wala sa isip niya na makipagrelasyon dito dahil kahit sa pilitan lang ang pagpapakasal nila ni Neves ay nire-respeto pa rin niya ang lalaki. Marahang umiling sila Lain sa lalaki sa kakiming ngumiti at sinabing, pupunta ako sa library, Troy. Sorry, next time na lang. Uwian na nila iyon pero dahil maaga pa naman para sa kanyang part-time job kaya naisipan muna nila Lain na dumaan sa library. Bigla namang lumungkot ang mukha nito nang marinig iyon pero maya-maya ay ngumiti rin. Okay, understand. I know you need to study dahil scholar ka. Salamat sa pag-intindi. Matapos magpaalam ay dumiretso na sila Lain sa library. Sinisikap niyang maging advance sa kanilang pinag-aaralan kaya araw-araw siyang nagpupunta sa library para mag-self-study. Ngunit kung minsan, sa pagod niya sa trabaho ay nakakatulog din siya roon. Mabuti na lang at ka-close na niya ang librarian na si Ines Morales, kaya pinapayagan siya na gawin iyon. Isa pa inaikwento niya kasi ang tungkol sa kanyang part-time job at naunawaan naman nito iyon. Habang naglalakad patungo sa library ay naalala nila Lain si Troy. Mabait na lalaki si Troy, gwapo rin ito at gentleman. Ayon din sa mga classmates niya, nagmamay-ari daw ang pamilya nito ng ilan sa mga malalaking supermarket sa Maynila. Inuudyukan pa nga siya ng mga ito na pumayag siyang ligawan ni Troy, pero dahil kasal na siya nalingid naman sa kaalaman ng kanyang mga kaklase ay hindi na lang niya pinapansin ang mga ito. Malayong malayo si Troy kay Benjamin dahil si Benjamin ay maitim ang budhi. And speaking of Benjamin, ilang araw na itong hindi pumapasok ayon na rin sa usap-usapan sa kanilang campus, kaya naman naging payapa ang isip nila Lain. Lihim din niyang ipinagdasal na sana ay hindi na ito pumasok pa nang sa gayon ay hindi na rin sila muling magkita pa.
Trauma ang inabot niya sa kamay ng lalaki at natatakot siya sa maaari pang gawin nito sa susunod. Matapos mag-self-study sa library ay nagpa siya ng umuwi sila Lain dahil alas 7 ng gabi ang oras ng part-time job niya. At para hindi na siya umuwi pa sa boarding house, ibinabaon na lang niya ang uniform sa trabaho at doon na magbibihis pagdating. Habang naglalakad pa palabas sa university ay biglang sumulpot si Troy na ikinagulat nila Lain. Amoy bagong ligo rin ito at malapad ang pagkakangiti sa kanya. Hindi na rin ito naka-uniform, sa halip white t-shirt, jersey shorts, at rubber shoes ang suot nito ng mga sandaling iyon. Tila katatapos lang nitong mag-practice ng basketball. Varsity player kasi ang lalaki kaya naging popular ito sa kanilang university, lalong-lalo na sa mga kababaihan. Hi! Pauwi ka na, Lane. Hatid na kita. Sa pako ka, di ba? Presinta nito na may matamis na ngiti sa labi. Tamang-tama, diyan lang naman ako nakatira sa peninsula, saad pa ni Troy na ang tinutukoy ay ang isa sa sikat na kondominium sa Maynila. Ha? Ano kasi ti? Tutol ang kalooban nila Lain na pumayag sa paanyaya ng lalaki dahil kahit nagkaroon na sila ng kasunduan ni Knives, pakiramdam niya ay kasalanan pa rin iyon sa batas. Please? Kahit ngayon lang, Lane. Wala naman akong gagawing masama sa'yo, nakikiusap na wika pa ng lalaki. Hindi naman yon ang iniisip ko, Troy, mabilis na sagot nila Lain sa lalaki. Aano kasi? May asawa, naputol ang sana isasabihin nila Lain nang tumunog ang kanyang cellphone, dahilan para gawaran niya ng nagpapaumanhing tingin si Troy at saka sinagot ang tawag. Nang makitang unknown number iyon ay tila may kabayong sumipa sa kanyang dibdib. Hello, nanginginig ang boses na tanong nila Lain sa kabilang linya. Ito ba si Igya Lalain Aragon? Tanong ng tinig babae sa linya. Oo po, ako nga po. Sino po sila? Muling tanong nila Lain na namimilipit ang dila dahil sa labis na habang nararamdaman. Meanwhile, Troy was just listening to Lalain with a frown. He knew something bad was going on even though he didn't ask Lalain, which made him feel worried. This is Manila Medical Center. Nabundol ang sasakyan ang kapatid mo at critical ang kondisyon. Kasalukuyan siyang ginagamot sa emergency room. Magpunta ka rito ngayon Aragon dahil kailangan namin ang consent ninyo at para na rin ipaliwanag ang kalagayan ng kapatid mo. Namutla sila Lain at muntikan ng matumba nang marinig ang masamang balitang iyon. Mabuti na lang at maagap siyang nasalo ni Troy na noon ay bakas ang matinding pagtataka sa mukha. What happened, Lane? Tell me, aalalang tanong ni Troy habang nakaalalay ito sa kanya. Mistulang ilog na bumalong ang mga luha nila Lain ng mga sandaling iyon dahil sa pinaghalong kaba at pag-aalala para sa nakababatang kapatid. Nanghihina siya subalit kailangan niyang magpunta sa hospital, kaya kahit tuliro ay hinarap niya si Troy at nakiusap habang umiiyak, Troy, please ihatid mo ako sa hospital. Wala namang pag-aalinlangan na pumayag kaagad si Troy sa pakiusap ng dalaga. Okay, let's go Lane, sagot niya sa kamaingat na inalalayan sila Lain upang makapaglakad ng maayos. Tinungo nila ang parking lot ng university at nang makasakay sa kanyang sasakyan ay pinaharurot niya iyon papunta sa nasabing hospital. Nang makarating sa hospital ay naabutan nila Lain na nakaratay sa emergency room ang kanyang kapatid na duguan at walang malay. Napahagulhol sila Lain at saka nanlulumong na paupo sa sahig habang hawak ang kamay ng kapatid. Napakasakit ng kanyang puso na makita sa ganoong ayos ang nag-iisa niyang kapatid. Lane, be strong T. Pang-aalo naman ni Troy sa dalaga. Naaawa siya rito dahil kung siya man ang nasa ganoong sitwasyon ay baka magwala pa siya. Maya-maya pa'y dumating ang doktora saka lumapit kay Lain at nagtanong, ikaw ba ang relatives ng pasyente? Mabilis na tumayo sila Lain mula sa pagkakasalampak sa sahig at saka humahagulhol na hinarap ang doktora. Dosi, iligtas niyo ang kapatid ko. Nakikiusap ako di. Pagmamakaawa nila Lain. Please calm down, Jimmy Aragon dahil kailangan mong maintindihan ng maayos ang ipapaliwanag ko sa'yo, anang doktor na may bakas ng kaseryosohan sa tinig. Lane, please calm yourself, wika naman ni Troy na bakas ang pag-aala sa tinig habang marahang hinahaplos ang likod ng dalaga. Bahagya namang huminahon sila Lain bagaman patuloy pa rin ang pag-iyak. Tinatagan niya ang sarili dahil wala siyang ibang makakapitan sa sitwasyong tulad niyon.
Wala siyang maaasahan sa kanyang nanay dahil malamang, sa mga oras na iyon ay nasa lakwatsa na naman ito at nagwawaldas ng pera sa alak at sugal. We have given an emergency treatment to your brother Dmat Aragon, but he needs an MRI to find out if he has brain hemorrhage and other injuries. Right now, he's in a comatose state and he needs to be monitored for 24 hours because he may end up with brain death. Dahil sa mga nalaman ay tila pinagbagsakan ng lapit at lupa sila Lain. Hindi niya alam kung ano ang gagawin ng oras na iyon. Takot na takot siya at labis na nag-aalala para sa kalagayan ng pinakamamahal niyang kapatid. Patuloy lang siya sa paghagulhol habang si Troy naman ay nakaalalay sa kanya ng mga oras na iyon. I also want to inform you, Death Aragon, that you will not have to spend anything on the operation because this is a government hospital. The only thing you will have to pay for is the medicines and other treatments that will be done on your brother. I think it will cost around 40,000 to 50,000 pesos. Maaari pa naman itong mabawasan kung ilalapit mo ito sa ating social welfare assistance, saad pa ng doktora na lalong ikinalumo nila Lain. Saan namang kamay ng Diyos niya kukunin ang ganoon kalaking halaga? 10,000 lang ang laman ng savings niya na pinagsikapan niyang inipon mula sa kanyang mga trabaho. Nakaalaan sana iyon para sa pag-aaral ng kanyang kapatid, kaya kahit anong hirap ay tinitiis niya alang-alang doon. Matapos makausap ang doktora ay kaagad na rin itong nagpaalam, samantalang naiwan naman sila Lain na patuloy pa rin sa paghikbi dahil sa natinding takot at pag-aalala sa kalagayan ni Luke. Lain, here. Accept this. Nag-angat ng tingin sila Lain at saka lang niya naalala na naroon pa pala si Troy. Sa sobrang pag-aalala niya sa kapatid, nawala sa isip niyang kasama pala niya ito sa hospital. Bakas ang pag-aalala sa mukha ng lalaki habang ibinibigay sa kanya ng 5,000 piso. I'm sorry, ito lang ang mayaabot ko sa ngayon. Yan na lang kasi yung natira sa allowance ko this month, hinging, paumanhin pa ni Troy habang pilit inilalagay sa kamay nila Lain ang pera. But he secretly promised himself that he would talk to his daddy to ask for an advance for his allowance next month to help with Lalane's brother's hospital bill. Lumuluha namang nilunok nila Lain ang hiya at saka tinanggap ang pera. Kaligtasan ng kapatid niya ang nakasasalalay ng mga oras na iyon, kaya hindi na niya iniisip pa ang kahihiyan. Salamat, Troy. Promise, ibabalik ko ito. Umiling naman si Troy sa dalaga sa kaginagap ang kamay nito. Malamig iyon at nanginginig na marahil ay epekto ng takot at pag-aalala. There is no need, Lain, anya sa kamasuyong umiti sa babae. Just be strong and don't forget to pray. Pinunasan nila Lain ang luha at saka pilit nang umiti sa binata at sinabing, thank you ulit, Troy. Di ko alam kung paano ako magpapasalamat sa iyo. Makasama lang kitang kumain kahit one time lang, goods na tayo, pabiro namang wika ni Troy sabay kindat sa dalaga. He really had no intention of asking for something in return for what he helped Lalaine because he wanted that. But on the other hand, he also thought that if he could treat her even once, he would be happy. Matagal na kasi siyang may gusto kay Lalaine since first year college, pero palagi siyang dinidedma ng babae. Hindi naman siya nito sinusungitan pero madalas kasi natahimik lang ito at puro pag-aaral lang inaatupag. Dahil sa sinabi ni Troy ay bahagya na pangiti si Lalaine. Hindi man niya ito lubos na kilala, ramdam niyang may mabuti itong puso at hindi pakitang tao lang. Sige, yon lang pala eh. Samantalang namilog naman ang mga mata ni Troy. You're not kidding, right? Paniniguro niya na may malapad na ngiti. Marahan namang tumango si Lalaine naman. Sa tingin naman ni Lalaine ay walang masama kung lalabas siyang kasama si Troy dahil hindi naman sila tunay na mag-asawa ni Neves. Isa pa'y nagpasya na rin naman silang ianuod ang kanilang kasal, kaya hindi na iyon labag sa batas. Ilang sandali pa ang lumipas ay nagpaalam na rin si Troy na uwi na. Tumawag na rin kasi ang daddy nito at nag-aalala na. Naiwan naman siya na hospital na tulala at hindi alam ang gagawin. Ngunit nang maalala niya ang kanyang boss sa pinapasukang fast food chain, ay mabilis niya itong tinawagan at ipinaliwanag ang sitwasyon kung bakit hindi siya nakapasok ng araw na iyon. Naunawaan naman iyon ng kanyang boss at nangako pa na magbibigay ng tulong para sa kanyang hospital bill. Sunod namang tinawagan ni Lalaine ang kanyang nanay subalit hindi ito sumasagot. Nakailang tawag na siya ngunit puro ring lang ang naririnig niya sa linya nito.
Nawalan na ng pag-asa sila Lain na makausap pa ang kanyang nanay kaya itinigil na niya iyon. Baka nasa sugalan na naman ito o kaya ay nag-iinom kaya hindi niya matawagan. Muling naiyak sila Lain nang maisip ang sitwasyon nilang magkapatid. Simula noong mamatay ang kanilang ama ay nagbago na ang kanilang nanay. Natuto na itong magbisyo at inaabot na ng kung anong oras sa kalye. Kung minsan nga ay hindi ito umuuwi ng ilang araw, at kung uwi man ay manghihingi lang ng pera para sa bisyo nito. Kung hindi siya makapagbigay ay sasaktan silang magkapatid, kaya naman dahil doon ay natuto sila Lain na maging independent. Pinagsabay niya ang pag-aaral at trabaho ng kung ano-ano para may makain silang magkapatid. Pinag-aral niya ang sarili pati si Luke at hindi sila umasa pa sa kanilang ina na wala namang pakialam sa kanila. Nag-aral siya ng mabuti dahil ayaw niyang matulad sa kanyang ina na walang direksyon ang buhay.